Wonderful words of life, words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the blessed one, gives through all wonderful words of life. Sinless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of Alright, so magandang araw po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga kasama dito po sa Real KGB Believers. Thank you for joining us tonight. Maraming salamat po. At meron po tayong topic ngayong gabi, mga kapatid, no? At thanks God sapagkat nagkaroon tayo ng opportunity ngayon. Nagkaroon po ng Bible study. Bagaman po, hindi po tayo perfectly well. I tried to stand and do some Bible study tonight. Okay? So tayo po dumako muna sa panalangin and let us ask Brother Nick. Amen. Nicolas Kapinpin. Praise the Lord. Siya ay nakabalik, no? Mag-pray po para po sa ating Bible study ngayon. Okay, so tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na malikha ng langit at lupa. Muli, Panginoon, Amen. maraming salamat sa oras po nito, sa opportunity, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, especially, Panginoon, sa aming pong tagapagturo, Pastor Jonathan Pascual, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po siya ng katalinuhan at nawa, Panginoon, kanya pong kalusugan sa oras po nito. Gagawin niyo pong maayos, nang sabihin, Panginoon, may deliver po niya, kanya pong mga ituturo, especially, Panginoon, about the salvation, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy sa mga kapatiran, mga tagapakinig, bigyan niyo po ng tamang understanding ang bawat isa para po sa kaunawaan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, O God, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, so our study is about the order of salvation. Ano? Kailangan po nating maintindihan mabuti yung order, no? Kung paano po ito pagkakasunod-sunod ng kaligtasan, no? Kasi nga po marami po ang confused, no? Sapagkat may mga different views. Pero ngayon pong gabi, we're going to teach the order of salvation, no? At punta muna po tayo sa first verse in 1 Timothy chapter 2. Tapos tayo sa 1 Timothy chapter 2. Okay, 1 Timothy chapter 2. At pabasa po natin yung verse ng Bible dito. Mula po sa verse number 3 and verse number 4 and 5. 1 Timothy chapter 2, verse number 3 to 5, the Bible says, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth." Verse number 5, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." Okay. So, ang binasa ni Pastor Nick is a salvation, concerning salvation in the New Testament, no? Testament. Okay. So, ang discussion po natin ngayon is under the New Testament, no? Because in the Old Testament, it has a different program, no? Yan ang pagkakaiba, mga kapatid, ng hindi rightly dividing. Sa kanila po, salvation sa Old Testament at New Testament, isa lang, no? By grace. Lahat yan, by grace sa kanila. Old Testament, by grace, no?
By faith alone, by faith alone. No? So, Old Testament, iba po mga kapatid, ang program ng Diyos sa kaligtasan dito. Okay? Now here, may permanency ang salvation because the Holy Spirit will indwell the believer. Old Testament, walang indwelling Holy Spirit. Okay? Alright. So, ang Holy Spirit, it could come, it could live. Alright? Dito, permanency of the salvation because the Holy Spirit will dwell permanently. It will not leave a believer. Okay? So, under the New Testament, paano ba masave ang tao? Okay? Salvation here in the New Testament is by grace, through faith. No? Through faith. Through faith. Now, wag nating lalagyan ng modifier kasi doon nagkakaroon ng confusion eh. Yung grace ng Bible, okay, sa Ephesians 2 verse 8 and 9, nakalagay grace lang. Sa iba kasi, nilalagyan pa nila ng modifier yan. Nilalagyan pa nila ng sovereign grace. O, doon nagkakaproblema, no? They hang up too much on sovereignty of God, no? Kaya pati grace, nilagyan nila ng sovereign grace. Which in the Bible, you cannot see that. Amen? You can only see in Ephesians 2 verse 8 and 9 that salvation is by grace, no? At ang grace na yon is according to John 1:17, and that is through Jesus Christ. That's grace. All right? Grace is through Jesus Christ. Okay? So, ang salvation sa Old Testament is different from the New Testament sapagkat hindi tinuro dito, kailanman mga kapatid, yung tinuturo dito po sa New Testament. Wala kang makitang Romans 5:1 equal sa Romans 5:1. Wala kang makitang equal sa Ephesians 2 verse 8 and 9 sa Old Testament. No? There is no verse equal to the verse in Ephesians 2 verse 8 and 9. Wala po mga kapatid. You cannot see anything similar here. Wala po. Okay? Now, merong pong sabihin nating salvation sa Old Testament na may sabihin nating hambing lang, no? But not equal with the salvation of the New Testament. Okay? Hambing lang, no? Okay, but you cannot see na yung tao na saved dito by grace through faith. Wala po, mga kapatid. Wala pong na-save na by grace through faith because grace came through Jesus Christ. Itong grace na ito ay yung mga tao, mga kapatid, na makasalanan. Wala silang kakayanang maligtas. That's why, alright, by grace ang kaligtasan. No? Dito, alam natin, mga kapatid, there are programs here na tinatawag natin na law, binigay ng Diyos sa Old Testament. Okay? For people to be righteous. Righteous. Okay? So dito, man's righteousness dito, ang binigay dito, God's righteousness. Okay? At yung tao dito sa Old Testament, nag-fail, kaya ang salvation ibinigay siya by grace. Kasi dito, ang basis dito, law. Alright? Law. And during Moses' time yon, during Moses' time, kasi po, i-divide natin yan before Moses and during the law. Alright? Before the law, during the law. Okay. So, but you cannot see, alright, salvation similar with what we have in Ephesians 2 verse 8 and 9 and other verses of the New Testament concerning salvation in the New Testament. Wala po makikita ganon. Salvation concerning the New Testament, I should say. Okay, so ang salvation dito sa New Testament is by grace through faith. So man will be saved not because of his good works. Man is going to be saved by faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Tandaan natin, mga kapatid, ang grace, okay, can be achieved only through the gospel. All right, through the gospel. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to verse 3. Okay? So dito, binanggit po dito yung gospel, and that is called the gospel of the grace of God. Okay, tandaan natin yan, ha? So, wala pong preaching na katulad nito sa Old Testament. That's why, lahat ng Old Testament saints, hindi naman sila dumidiretso ng heaven. Saan sila? Doon sa Abraham's bosom. That's why it's a different salvation. Whether you believe it or not, but it's a different salvation, mga kapatid. Okay? Ang salvation po dito, complete. Complete. Yung soul ng tao dito, saved talaga siya. Saved. By grace through faith, saved siya, kapatid. Amen? Dito, mga kapatid, they need the final atonement.
Yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Wala pang final atonement dito. Okay? Hindi pa na-taken away ang sin ng tao dito sa Old Testament. Alright? So that's the difference. Plus here, may spiritual circumcision dito sa Old Testament. Wala. Dito may new birth. Sa New Testament, dito wala. Okay? Kaya dito, mayroong eternal security. Sa Old Testament, wala. Okay, now, let's see the order of salvation under the New Testament. So, hindi natin ituturo, mga kapatid, na ang salvation sa New Testament, Old Testament, pareho lang, mga kapatid. Because you cannot see that. You cannot see that. Alright? Under the New Testament, okay? Ito yung gospel. Alright? Gospel. Alright? Ito yung gospel. Ito yung good news. Paano masasave ang tao? So, ang gospel, alright, ang gospel or good news is that God is willing to save all. That's the gospel. God is willing to save all. Sabi ng Bible sa 1 Timothy 2, verse number 11. Ano sabi ng Bible dyan, Brad, kanina? Basahin mo nga ulit. 1 Timothy chapter 2, verse 4. God's will to save all. 1 Timothy 2, verse number 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Oh, God's will, yan ang desire niya, magligtas ang tao, no? Not some, but all. Kaya hindi po niya pinrogram na ang salvation ay para lamang sa mga pinili ng Diyos. Bakit kailangan pa siyang mamatay sa cross? Kung meron na pala siyang pinili, ba't kailangan pang mamatay sa cross? Gusto lang niya ipakita niya yung pag-ibig niya sa mga ilan. Madali lang naman yun. Iligtas na lang sila at patawarin ng Diyos. Diba? Pero kailangan pang mamatay sa cross. Sayang naman, no? Namatay pa si Kristo para lang sa ilan. 1 Timothy chapter 2, verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. See that? Okay? To all men. Alright, you go to 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthians chapter 15, I should say. 1 Corinthians chapter 15. Okay? So, kuha lang tayo ng mga ilang mga verse dito. 1 Corinthians 15, verse number 22. 1 Corinthians 15, verse number 22, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Yan. All be made alive. See that? All. For as in Adam, all die. Lahat po ay nangamatay dahil kay Adan. Even so in Christ shall all be made alive. Okay? So God desires that everyone will be saved. Okay? Kaya nga sinabi niya sa Acts 17, verse 30, ang inutos niya sa lahat ng tao, so binigyan niya ng opportunity ang lahat, mga kapatid, mag-repent. So binigyan niya ng power ang lahat mag-repent. Kaya lang, of course, alam natin, hindi naman po lahat ay nagkaroon ng desire to repent. Okay? But God gave them the opportunity, the power to repent. Okay? Pero yung power na yun, hindi nila ginamit, hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. In Acts 17:30, sige Brad. Acts 17, verse number 30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Yeah. And then you also add Acts 11, verse 18. When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. So, ginrant sa mga Gentiles ang repentance. Ibig sabihin, God gave them the opportunity, the power to repent. And reason kung bakit di po sila repent, alam natin because mas nanguna yung kasalanan o kalooban ng laman, okay, at pagsunod sa dyablo kaysa sa ating Panginoon. Very clear yan sa John chapter 3, verse number 18. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world. So hindi siya dumating yung liwanag, doon lang sa ilan. Into the world. And men, alright, yung mga tao na hindi na saved, love darkness rather than light, because their deeds were evil. Sino yung mga men na yun? That's in verse 18. Okay, so God desires everyone to be saved.
Yun ang gusto niya, no? Maligtas ang lahat. Okay? Kaya sa Acts chapter, sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. So this side of the cross, binigyan ng Diyos ng opportunity ang lahat. Inoffer ang grace sa lahat ng tao. Titus 2:11. So yung grace na yon can be accepted by anyone. Kaya sabi ng Romans 10:13, whosoever, all right, the word whosoever is very important, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever. Binanggit yan po sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In the book of Revelation, Revelation chapter 22, Revelation chapter 22, you will see here, okay, sabi ng Holy Spirit, sa verse 17, Brad, pakibasa lang. Revelation 22, verse number 17, and the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whatsoever will, let him take the water of life freely. See, God wants everyone to be saved. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon. God's will to be saved, to save all. Kaya ibinigay yung Word of God. Amen? Yung Word of God ibinigay sa tao. Kaya you have the Word of God, God preserve His Word. Okay? Ito yung preserved Word of God at ibinigay yan sa lahat ng tao. The preserved Word of God. Amen? Pinrovide yan mga kapatid. Preserved Word of God. Binigay yan sa tao. No? Available yan sa mga tao. Okay? At ginawang available ng Diyos sa lahat ng tao sa pamagitan ng preaching. We go to the book of Romans chapter 10, verse number 8. Romans 10, verse number 8, But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart, that is the word of faith which we You preach. see that? All right? And then you will see here, verse 18. Romans 10, verse number 18, the Bible says, But I say, Have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. You see that? Amen? Pinobide ng Diyos ang Word of God para ang tao po mga kapatid ay magsisi sa kanilang kasalanan. Because the purpose of the Word of God is for people to what? Repent. Okay? Ito ang gagamitin ng Diyos for people to repent. Amen? Yan. Repentance. Alright? And faith. Repentance and faith. Okay? Yan po yung na-produce ng Word of God sa tao. Repentance, kasi nga, ma-acknowledge nila yung truth eh. No? And then, they're going to receive Christ. Kaya nga yung preaching ni Paul, kaya yan ang ginagamit niya para ang tao po ay magkaroon ng understanding sa truth. And let's see the Bible. Go to the book of Acts. Acts, no? Chapter 26. Alright, tignan po ninyo yung ministry ni Paul. Acts 26:20. Acts 26, verse number 20, the Bible says, But should first unto them of Damascus and at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance. O yan. Paano magre-repent ang tao? Kasi nagpipreach si Paul. Nangangaral si Paul in different coasts, in different regions, in different parts of the world in his time. Ha? Kaya yung mga tao, because of the preaching, okay, yung mga naniniwala, nagre-repent sila. Nagre-repent sila. Kikita nila yung, acknowledge nila yung kanilang mali. No? Through the preaching of the Word of God, through the instructions, through the teaching. Kaya nga sabi sa Matthew 28, teach all nations. What's the purpose of teaching? For others to understand
yung kanilang stand before God. Because hindi nila maintindihan ang kanilang stand sa harap ng Diyos unless may preaching ng Word of God. So the preaching of the Word of God, ang iyang ginagamit ng Diyos para sa ganon, ma-deliver ang tao mula po sa darkness. Sabi ng Bible sa verse 17, delivering thee from the people, from the Gentiles, unto whom now I send thee. So nung sinugo siya, anong ginawa niya? Nag-preach siya. Kaya sabi ng Romans 10, verse number 14, how shall they call in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Ito po. So Paul was sent to preach the word of God. Anong purpose nun? Verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. So, nabibuild po dito mga kapatid sa Word of God ay walang iba kundi yung faith. Okay? So, ano muna? Inopen ng Diyos ang opportunity para sa lahat. And then, nag-send siya ng mga preachers to preach the Word of God that produce repentance and faith. Okay? Kaya makita ninyo, maraming nag-believe because merong preaching na nangyari. No? Now, you go to the book of Ephesians chapter 2. Tignan po ninyo yung salvation ng mga Ephesians. Okay? Let's see. Yung mga Ephesians. Verse number 12. Ephesians 2, verse number 12, the Bible says, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Yon. Wala silang hope. Wala silang God in the world. Yun ang start nila, no? Ang mga Ephesians. According sa verse 1, ano pa sila? Patay sila, dead in trespasses and sins. Yun ang start nila. Yun ang beginning nila. They are dead. So, paano sila nabuhay? Paano sila na-revive? Paano sila nagkaroon ng life? Word of God. Kasi yung Word of God, nandun na lahat yun no? Sabi ni Jesus Christ, the word I have spoken unto they are spirits and their life. Spirits. Their spirit and their life. Spirit to. Buhay to. Kaya kapag ipinapangaral ito, okay, the Word of God will convict the person. Yun ang ginagamit ng Holy Spirit because the Holy Spirit convicts sin. And the Holy Spirit uses the Word of God to convict sin. Because the Word of God is the sword of the Spirit, Ephesians 6:17. So ano yung kailangan ng tao para mag-repent? Kailangan nila, hindi sila magre-repent. Nagre-repent nila. Anong alam nila sa kanilang kalagay? Sarap ng Diyos. Bigla na lang sila magre-repent. Wala silang acknowledgement ng truth. So kailangan nila ma-acknowledge muna yung truth. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 2? 2 Timothy chapter 2. Okay? Kailangan mo nila ma-acknowledge yung truth. 2 Timothy chapter 2. Verse number 25. Verse number 24. Huh? Okay? Sige. Timothy chapter 2, verse number 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach patient. Yan. All men, up to teach and patient. Verse 25. Verse number 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. See that? So yung acknowledgement ng katotohanan, mga kapatid, ay nagsisimula sa pangangaral ng salita ng Diyos. That's the reason why, sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So ang purpose kung bakit naging available ang Word of God, kapag God wanted everyone to be saved. No? Hindi po niya ibinigay yung Word of God para lamang sa mga elect. Oh, yan. Yung Word of God para sa inyo lang. Kaya pag nagpipreach tayo sa daan, nagpipreach tayo sa lahat. Kung sa gano'n, lahat magkaroon ng opportunity to hear the gospel. Okay? Because ang gospel, sabi ng Bible sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth.
To everyone. See the word of everyone? Connect yan po sa whosoever that believeth. To the Jew first and also to the Greeks. So, kanino talaga ibinigay yung word of God? Kanino talaga in-offer ang word of God? In-offer ang word of God, piniserve ng word of God para po sa mga tao. The word of God was given to all. Kaya sabi ng Bible, yun yung report. No? Sabi nga ng Bible sa, you go to Romans again. Let's start reading once again, Romans chapter 10. Makita natin yung order dito. Sabi niya dito, tignan nyo verse 13 up to verse 17. Amen. Romans 10, verse number 13 to 17. The Bible says, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Yeah. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not preach. all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our report?" Verse number 17, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." So you might ask me, kung ang Diyos ay sovereign at ang gusto niyang iligtas ay lahat, ba't hindi ligtas ang lahat? No? So doon mo makikita ng Diyos, binigyan niya ng opportunity ang lahat. Siya pa rin yung final say. Kasi sovereign siya, no? Siya rin yung magkukonclude ng lahat. Pero bago siya pumunta sa conclusion, tinignan muna, mga kapatid, ang opportunity maibigay sa lahat. Kaya si Kristo namatay para sa lahat. So bago niya i-conclude ang lahat, binigyan niya ng opportunity ang taong marinig ang gospel. At ang sabi niya sa verse 16, "But they have not all obeyed the gospel." And reason, mga kapatid, kung bakit ang Diyos idadala niya ang tao sa impyerno, at siya rin, mga kapatid, ay sovereign, kaya idadala niya ang tao sa impyerno. Walang magagawa ng tao. Amen? Dahil sovereign siya. Pero, alam natin ang Diyos ay mabuti. Alam natin ang Diyos ay just. So, fair siya. No? Fair. Ibig sabihin ng just, fair siya. Binigay niya sa taong opportunity. Pero dahil ang tao po, accountable siya sa kanyang gagawin, then, merong human agency. So, may part siya. Ano yung part niya? To believe. Ang part ng Diyos, in-offer yung salvation. Ang part ng tao is to believe. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who had believed our report. Okay? So, the preserved word of God was given to all. So, anong result nito? Ang result nito, of course, faith. Ang result ng salvation, ang result ng word of God, na tinanggap ng tao, of course, ay faith. Faith is the product of the word of God. Amen? Romans 10:17. You go to the book of Ephesians, chapter 1, verse 13. No? Ephesians 1:13. The product of God's word. In whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. So, hindi sila darating sa believe. They cannot arrive in believing unless a word of God na nag-preach sa kanila. The product of the preaching is believing. So, nag-preach sila, at dahil sa preaching, nandun yung word of God, people are now believing Christ. And they have now faith. Amen? Ang faith po kasi, alright, ganito yun ang faith po ng tao po ay nanampalataya sila kay Kristo. So, para maging secure ang tao sa salvation, binigay ng Diyos ang kanyang righteousness. Okay? So, yun ay product ng faith ng tao sa Diyos. Romans 3, verse number 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So, yung believe, okay, tanda natin ang product po ng Word of God ay believing. Believing or faith. Okay? So, merong dalawa po dyan, okay, na makita natin, mapapansin natin. Yung action ng tao na nag-believe at yung
gift ng Diyos sa nagbilib. Sabi niya, oh, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. So yung nag-believe, God gave him the righteousness of God and also the faith of Jesus Christ. Kaya po yung tao po hindi mawawala sa kanyang salvation because ang meron siya, alright, ang meron siya ay yung faith mismo ni Kristo. Amen? Nung siya'y nag-believe, God gave him the faith of Christ and the righteousness of Christ. Kaya nga po, magiging unfaithful ang Christian, right? Totoo po yun. Hindi naman perfectly faithful ang Christian. All the way, hanggang mamatay siya, faithful siya, hindi niya magagawa yun. Pero merong somebody na faithful inside of him na hindi po kailanman, mga kapatid, magbabago ng pananampalataya. Yun ay walang iba kundi si Kristo. So, yung person residing in us has righteousness, has faith. At yun ang stable. Hindi mawawala ang salvation natin because what is in us, kung saan tumitingin ang Diyos, ay yung si Kristo na nasa atin. Tinitingnan niya yung righteousness na nasa atin at tinitignan din niya yung faith na nasa atin kung saan yun ay faith ni Christ. Okay? So, after we believe, anong sabi ng Bible? Ephesians 1:13, anong ginawa ng Diyos? You were sealed with that Holy Spirit of promise. So, what's next? Regeneration. Okay? Now, sa theology, no, ng Reformed theology, sa kanila mauna ito. Una Diyos and then regenerate ang tao. And then people will understand the Word of God. Okay? Ginagamit nila yung 1 Corinthians chapter 2. Pero kung mapapansin natin mga kapatid, ang sequence, okay, ay sa pamagitan po ng Diyos, binigay niya ang kanyang salita para ang tao ay magsisi at magkaroon ng pananampalataya. At ang product ng Word of God ay faith. Na isang dahilan para ang tao po ay masave. Kasi pag sinabi nating save, ano ba yung save? Yun yung taong na kay Kristo na. Yun yung taong anak ng Diyos. Okay? Regeneration ang tawag dito. Kasi kaya tinawag na regeneration because una na generation ay Adam. Sabi ng Bible, in Adam all died. Alright? So naging makasalanan ng lahat because in Adam. Ibig sabihin, lahat kasi tayo nasa katawan ni Adan eh. Everybody is inside a body. Wala pang tao pero ando na si Adan. Pero sa katawan ni Adan, nandun ang lahat ng tao. Sa kanya nagmula si Eva. Sa kanya nagmula din ang lahat ng tao. Sa genes niya, Adamic. Okay? And in Adam all day. Kaya nga, tayo ay merong Adamic nature. Kasalanan si Adan. Yung word na in Adam, this is the body of Adam. This is the body of Adam. In Adam. Sa loob ni Adan, ando na tayo eh. Di pa nga tayo pinapanganak eh. Sabi ng Bible, mamamatay na tayo. Bakit? Because galing tayo kay Adan. In Adam, that's the body. Now, another verse, another word, in Adam all died, but in Christ, yun, see the word? In Christ, ito yung body naman. All shall be what? Be made alive. Alright, ayun na, no? See the word in Christ, ibig sabihin sa body na ni Kristo yan. So mula kay Kristo, ang ibig sabihin nun, mula sa kanyang katawan, kasi namatay siya sa cross, mula sa kanya, so siya po ay may seed siya. Seed. Alright? At ang pinaka-seed niya, tayo. Alright? You go to John chapter 12. I'm going to share something here. John chapter 12. John 12. Verse number 24. John 12:24. Paki-ano lang po, basa. John 12, verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, abideth alone, but if it dies, it bringeth forth much fruit. I see that. Amen. In Adam all die. In Christ,
Sa katawan niya, sabi ng Bible, all shall be made alive. Mula kay Kristo. Tayo naging seed ni Jesus Christ. Okay? Spiritual seed. Go to the book Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53. Tignan po ninyo, yung Isaiah 53, crucifixion to eh. Okay? Crucifixion. Alright. See this? Alright? Sabi ng Bible, verse number 10, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. Kasi mareresurrect siya. He shall prolong his days. Mareresurrect siya. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Kita niyo yung seed? That is the seed. Sino yung seed ni Jesus Christ? Alright? Sino yung seed ni Jesus Christ? Ito yung regeneration. Okay? Kaya sa Bible, ang regeneration, act ng Diyos yan. At ang work yan ng Diyos sa mga taong nakikristo. So, paano sila magkakaroon ng life? Life comes from the Spirit. Ayan sa John chapter 3, verse number 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of the Spirit, water and of the Spirit. That's the Spirit. That is the Spirit that dwells in every believer. Alright? Yung Holy Spirit ang siyang nag-cause ng life sa tao. Kaya nga, nagkaroon ng new creature. The new creature came from Christ. Galing kay Kristo. Sa kanyang katawan, nagmula yun. Lahat po, mga kapatid, ng nanampalataya kay Kristo, sila ay buhay. Kaya nga, in Christ. In Christ. Kaya nga, if you are a believer, alright, if you are a believer, you are in Christ. And you are predestined. Predestined ka. Hanggat wala ka kay Kristo, hindi ka mapepredestined. So, ang predestination ay kapag na kay Kristo ka. Kaya nga, ang purpose ng Word of God is to teach about the gospel. Ano ba yung gospel? The death, burial, and resurrection of Christ. It talks about Jesus Christ dying on the cross for you. Giving His body as a sacrifice for your soul. Alright? Kaya nga po, kung makita natin yung sequence sa New Testament para masave ang tao, is through what? Through God's will to save all. Hindi masasave ang lahat kung walang kalooban ng Diyos. Amen? Kung hindi niya niloob na maligtas ang lahat, walang sino mang maliligtas sa atin. Binigay niya yan, opportunity na para sa lahat. At ginamit niya ang Word of God, okay? Kaya nga po yung Word of God, nagpo-produce po yan ng mga bunga. At ang bunga, yung first fruits ng salvation, ay yung mga tao pong na-save. Alright? So, ang Word of God para siyang seed. Di ba? Nabi yan sa Matthew 13, di ba? Seed. It's a seed. O ano bang produce? Ano po produce ng seed? Di ba fruit? O sino ba tayo? Sarap ng Diyos. We are the first fruits. The first fruits. Tayo po yung first fruits. Tayo yung mga bunga. Diba? Amen? Tayo bunga. We're part of the first fruits. We are the fruit. Tayo bunga. And according to the Bible, kaya po tayo na-save, okay, because of the Word of God. Go to 1 Peter chapter number 1, verse 23, and 1 Corinthians chapter 4, verse number 15. Pakibasa lang, Brad. First Peter 1:23. Bigyan mo sa kanila yung mic. Okay. Okay. 1:22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart, fervent. 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which giveth and abideth. Amen, amen. See that? So,
Napakaganda po ng sinabi ng Bible, di ba? Na tayo po ay na-born again dahil po sa Word of God. Okay? At tayo po ay nagkaroon ng salvation dahil sa Word of God. Tayo rin po ay begotten by the gospel. Yung gospel kasi yun ang Word of God. So pag dumating ang tao sa point na naintindihan niya yung gospel, tinanggap niya, na-receive niya yung gospel, then doon po siya ipapanganak na maguli. So mag-start muna ng preaching, all right? And then hearing, of course, the preaching and the hearing of God's word. And then after that, the believing. And then after believing, God will give him the faith and his righteousness. Okay? Then also, God is going to give him the Holy Spirit para ma-born again siya. Pagkaroon siya ng nature na hindi katulad ng Adamic nature, kundi nature na galing sa Diyos. It's a divine nature. Ang sabi ng Bible, you go to 2 Peter 1:4. 2 Peter 1:4. 2 Peter 1:4. Pakibasa lang, Brad. Ito yung new creature na sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Come on. Peter 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, See? having escaped the corruption that is in the world through lust. The divine nature came from Christ. Galing sa kanya yon. Yung old nature galing kay Adan. Yung divine nature galing kay Christ. So si Christ siyang nagdudwell sa atin right now. So we have the divine nature and we have also the Adamic nature. So dalawang nature meron tayo. Two nature. That's why merong fighting. Merong battle within. Because we have the new nature against the old man and the old man also against the Spirit, which is Jesus Christ. So maliwanag mga kapatid na ang order ay hindi po yung mauna muna to, tapos tanggapin ng tao yung Word of God, tapos magkaroon ng faith. Or magkaroon ng faith para panampalatayan ng Word of God. So ang sequence, ang Diyos, gusto niyang ma-save ang tao sa pamagitan ng kanyang salita. Okay? Nagkaroon ng repentance ng tao, nagkaroon ng acknowledgement ng truth, nag-lead siya sa katotohanan, siyang pininiwalaan niya ngayon ng Panginoong Jesucristo, at siyang nagdala sa kanya sa kaligtasan. So, ang regeneration follows the many theon of the Bible, the theons of the Bible, right? So, yung regeneration follows the theon of the Bible, the theons. Ang mga theon na yan, you have what we call the Shion, the theon, the justification. Okay? Ano pa sumunod? Adoption. The sanctification. Then later on what? The glorification. Glorification. Okay. Complete na. Yan. So, na-justify tayo, na-adapt tayo, na-sanctify tayo, at future, mag-glorify tayo. Isama mo na rin yung predestination. Amen? Predestination. Predestination. Ang predestination is actually equivalent, according to Romans chapter 8, do sa glorification. All right. That's all, folks. Amen? So, marami pong salamat, mga kapatid. So, sana po naging maliwanag sa inyo ang tunay na aral ng Biblia, no? May mga nagsabi na, ang mga Baptist ay, ang mga unang Baptist nung unang panahon, 1600s, are Calvinists. Amen? Ala namang problema kung sila ay Calvinist. Pero hindi ibig sabihin, lahat na lang ay dapat maging Calvinist sapagkat yung mga naunang Baptist ay Calvinist. So, hindi ibig sabihin ganoon. Dapat po tayo ay Bible believer. Hindi po tayo, kunwari, iba-iba naman ang mga Baptist di ba? Sino susunod mong Baptist? Sino talagang totoo sa kanila? So, malalaman mo mga kapatid, yung totoo through the Word of God. So, ang Baptist is not the final authority. The Bible is the final
authority because the Bible said in Romans chapter number 2 at chapter 3 verse 4, sabi ng Bible, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. So dapat word of God ang final authority. Alright, so God bless po mga kapatid. At kung may mga question po tayo, may mga tanong pa tayo, Brad? Entertain natin yung mga question. Okay, welcome po natin yung mga kasama natin dito sa studio. Okay, we have Brother Bobong here. And then Arjen, and Brother L.A. Of course, andito rin po ang kasama natin. Yeah. The old guy. Also the fall guy. The good guy. Okay, any question po? Baka may tanong po kayo. And you're going to entertain question. Amen, amen. Praise God. Amen, amen. Good teaching po, Pastor. Amen. Pastor, so study tonight. God bless po. Amen, amen. Praise the Lord. Okay po. So, anyone, may question po kayo? Baka may tanong kayo? Kung nyo lang itatanong kung anong ilalabas sa Okay? Amen, amen. Yan. Alright. Meron. Amen. May question? Ask question para po. Sa teaching, first God, first Son, God bless. Amen. The issue po between particular Baptist and the only Baptist. Yan yan kasi, divided kasi, no? May group kasi ng mga Baptist noong unang panahon ng 1600s na sila ay naniwala sa Calvinism. Meron naman yung mga Arminian. So, ibig sabihin, divided kasi ang mga Baptist. Noon pa man, ayan, hindi naman lahat po ay naniniwala doon sa Calvinism, no? Kasi ang Calvinism po, hindi naman sila mga Baptist. They are reformers, no? Hindi naman sila po mga Baptist. They are reformers. So, galing sila sa Catholic. Actually, dala po nila yung ibang mga teachings ng Catholic. Ang Catholic naniwala sa transubstantiation. Si Martin Luther, dala naman niya yung isang idea na galing din sa Roman Catholic, yung consubstantiation, no? Actually, they sprinkle babies, no, yung mga reformers. And they are what? They are successionists or secessionists. So, naniniwala sila na yung Israel ngayon ay yung church. Okay? So, wala na yung national identity ng Israel na kung saan po God promised them the second coming of Christ and also the restoration as well as millennial kingdom. So wala na po 'yun sa kanila, no? So yun po yung mga teachings ng mga reformers. So inadapt 'yan, no? Inadapt 'yan ng ilang mga Baptist. Kaya makita ninyo mga kapatid, dahilan kung bakit po walang right division ang karamihan sa mga Baptist because inadapt lang nila yung mga teachings. Kaya nga po ngayon, sinasabi natin, kailangan mag-aral ng Biblia. Kasi ang final authority natin, hindi kasi tao. Ang final authority ng Bible. So, you have to study the Bible. At yun naman ang re-require ng Diyos. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, bakit may right division? Para ma-identify natin, mga kapatid, kung ano talaga yung part para sa Israel, ano pa yung part para sa mga Christians. Amen? Anong yung future ng mundong ito? Ano yung panahon natin ngayon? Anong era tayo? No? We are no more in the Old Testament. So, anong program ang binigyan ng Diyos sa atin? Yung 7 mysteries ng New Testament. Ano yung mga yun? So, yun ang teaching ng right division. Okay? So, maraming bagay, mga kapatid, na hindi po naturo
sa maraming mga Baptist. Kaya po narito po tayo, Real KJB, para sa ganon, maragdagan natin yung makalamang meron na sa kanila o baka maging clear sa kanila lalo kung ano yung dapat maging stand. No? Maraming mga Baptist na post-tribulationist, merong mga post-millennialist, meron pang mga amillennialist. No? So ano talaga yung tamang aral? Kaya nga po, meron tayong pagtuturo sa Real KJB para tignan natin si Scripture. Ano ba yung stand talaga? Are we pre-millennialist or pre-trib? Ano ba talaga tayo? Pre-wrath? Ano ba talaga tayo? No? Meron bang losing salvation sa New Testament? So, dinidiscuss natin yan dito. Ano ba ibig sabihin ng Christian? Ano ba ibig sabihin ng born again? Ano ba ibig sabihin ng in Christ? So, dinidiscuss natin dito. So, dinidiscuss natin ngayon yung order. Sapagkat may mga teachings kasi na nag-select na ang Diyos. No? Kaya ang salvation ay hindi para sa lahat. Which, according to the Word of God, ang salvation, in-offer para sa lahat. God desires everyone to be saved. Okay? So, yun po, mga kapatid. Kaya po, isang bagay na napakahalaga ang ating pong discussion, no? Actually, itong program na ito, marami pong natuto. Marami nagkaroon ng understanding tungkol sa scriptures na ipag-pray niyo po sana. Ito yung mangyari talaga every night. Kaya lang po talaga sa sobrang dami po ng mula po kasi nang ako ay nagturo sa live, marami na rin gusto akong invite. Kaya gusto nila magturo na ako yung actual na person na talaga. No? At sana po ipag-pray niyo po na magkaroon tayo talaga ng kalakasan, kalusugan at humaba pa yung opportunity makapagturo tayo. Amen? At sana ma-duplicate. Meron sanang gumaya din sa akin, magturo. At you listen to Pastor Mike also. Nagtuturo din po siya ng live. At yung ilang mga Bible believers, nagtuturo na sila ngayon ng live. Yan. Si Brother Ed Gatchalian, nandito siya. Nagtuturo din siya ng live. So, pakinggan niyo po sila. Amen? Mga Bible believers po yan. Brother Dax Barde, tuturo din po siya. So, pakinggan niyo po sila. Amen? Sila po yung, kumbaga sa kwan, will support the teaching, the rightly dividing the Word of God. At sa ating panahon, mga kapatid, in-expose natin yung mga mali na yan. Kasi ngayon, pag sinabing rightly dividing, mag-ingat po kayo sapagkat may mga hyper-dispensationalists. They also use the word rightly dividing. Okay? So, hindi ibig sabihin, pagka ginamit nila yung rightly dividing and also they stand for the King James Bible, yun na yun, mga kapatid. Check nyo. Amen? Kaya you have to try, sabi ng Bible, every spirits, whether they are of God. Amen? Okay, so yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa opportunity at kayo po ay papasalamat po ako sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa pamagitan po ng inyo pong panalangin at of course, ang pag-share natin sa mga videos natin. Okay? So, salamat po and God bless you all. Amen. So, wala pong nag-ano eh. Alright, let's pray. Pastor L.A. ay Brother L.A. Tayo magtapos sa panalangin. O dakilang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat ng medika ng langit at ng lupa. Panginoon, salamat po muli sa araw po nito, sa pagkakataon po muli, Panginoon, sa panibagong taon na muli, Panginoon, kami po ay makapag-aral ng inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa aming tagapagturo, Panginoon, Pastor Jonathan Pascual, sa kanyang iginagawad niyo pong kalakasan at kanino, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo pong mga salita. Patuloy, Panginoon, salamat din sa mga kasama po namin, Panginoon, dito po sa mismong lugar, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa kanilang panahon, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kasama po namin sa online, na patuloy, Panginoon, na nakikinig at nais na mag-aral pa ng inyo pong mga salita. Nawa, Panginoon, ang pagtuturo, Panginoon, sa ganitong plataforma ay magamit palalo, Panginoon, sa inyo pong ikalalago, Panginoon, ng inyo pong gawain. Amen, amen. Mas lalo pong matuto sa inyo pong mga salita at mas lalong pag-igiyan po, Panginoon, na mag-aral at mag-aral, Panginoon. Yes. Patuloy, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa
sa kanilang mga kanya-kanya pang gagawin, Panginoon, sa pamamahinga, Panginoon, kayo po magbigay ng sapat na kapahingahan po sa bawat isa. Panginoon, patuloy kami po nagpapasalamat po sa inyo. Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Salamat po and God bless you all. Okay, may nasapot po tayo sa lahat po ng mga nakinig at sumubaybay po ng ating programa. Okay, quick shoutout po tayo sa lahat po ng mga sumubaybay at nakinig ng ating programa, sa lahat po ng mga nag-heart react, kay Jeffrey Argus, Gilbert Aretanyo, Don Ricardo Torres, kay Ramon Candelaria, Tines Ace, Stephen F. Co, kay Manuel Fundamental Baptist Church, kay June Carien, Humawan, BNG Ponce, Karen Claire, Gioka, Alvin Saltander, Bible Believer Baptist, kay Pastor Aquila, ayan, Job Clark Bitoon, Raquel Recuerdo, Tom Tenep Francia, kay Pastor Demi Labios, Brother Magnon Mandal, Prince Arjen Capili, kay Brother Jaslyn Nasam, CJ Tobilyan, Villas Sobroso, and kay Pastor Making, Sister Jennifer Capili Pascual, Pastor Manuel Soriano, Sister Calyana Rose Gonzalez Nicolas, Brother Luis Antonio Sia, Pastor Al Bukid, Sister Agatha Di Balanta, Sister Lobela Daulo Patungan, and Pastor Alan Patungan, Sister Nolin May Francisco Hapelanya, Pastor Christopher Garcia, Brother Ronald Clark Tabios, Pastor Nolan Banta Maroto, Brother Christian Solano, kay Sister Gemma Ermitaño Kusipag, Sister Kyla Ibero, and shoutout po kay Ginko Pastor Jason, Denzel Nert, Sarah Cole, Southeast Asia. Nabot na tayo ng Southeast Asia. Laki. Sister Carla Corpus, Leo Baron, Paul James Pechon, Phil Pardillo Traya, Bel Estepeño Espinosa, Nicodemo Mulo Ponce, Victor Espinosa, J.R. Lucas, Al Dacub Maranya, kay Pastor Yo Mario Garcia, Pastor Hilario Valdez, Pastor Samuel Rosales, kay Clarice Tabane, Pastor Herbert Bautista, Brother Chedeber, and kay Brother Ed Gatchalian, Brother Dane Balete, and Jericho Briquillo. Shoutout po sa lahat po ng mga sumubaybay at patuloy po na tumatangkilik sa ating pong programa. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gayon na din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Nang sa gayon kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KJB Believers now signing off.